Pangsanlibutang ulat. Blackmail, December 28, Alaska, Josephine. Sa maliit na nayon ng katutubong Alaska, sa lugar ng Togiak, dalawang magkapatid na babae na sina Josephine at Emily, ay naglalakad sa isang maalikabok na kalye sa isang matamlay na gabi ng summer. Kahit na 7:00 na ng gabi ay mataas pa rin ang araw sa kalangitan. Kapag tag-araw, ay karaniwang lumulubog ang araw sa bandang hating gabi. Walang gaanong magagawa ang mga bata sa mahabang araw ng tag-araw sa nayon. Tingnan mo, Josephine. Bulalas ng 12 anyos na si Emily nang huminto sila sa harap ng Seventh-day Adventist Church. May vacation Bible school sila ngayon, gusto kong pumunta. Sabi ni Emily. Nasisiyahan sila sa Vacation Bible School sa kanilang lugar dahil bukod sa mga natututunan nilang mga Bible stories, mga children's songs, ay may marami pang mga activity para sa mga bata. At sa huli ay mayroon pang masasarap na merienda. Gayunpaman ay wala naman din silang masyadong magagawa sa kanilang mahabang oras ng maghapon. Kaya mas pinipili ng mga bata na makisali sa Vacation Bible School. Pilit na inaaya ni Emily ang kanyang 17 anyos na kapatid na babae. Halika na, pumunta na tayo. Pakiusap niya, ngunit ayaw pumunta ni Josephine kahit na wala naman siyang ibang gagawin. Ayokong pumunta sa Vacation Bible School, sabi ni Josephine. Pero gusto kong pumunta, sabi naman ni Emily. Matigas ang pagtanggi ni Josephine, at gusto niyang siya ang masunod dahil mas matanda siya sa kanilang dalawa. Saglit na nalungkot si Emily. Pero saglit lang. Determinado siyang manalo sa argumento, at alam niya ang paraan. Kung hindi tayo pupunta, hindi kita bibigyan ng nginunguya kong tabako. Matalim na tiningnan ni Josephine ang kanyang nakababatang kapatid. Wala na siyang natitira pang nginunguyang tabako, at hindi niya alam kung saan siya makakakuha ng para sa kanya. Tumingin siya sa simbahan. Naisip niya kung paano siya maiinis at magagalit kung tututuhanin ni Emily ang kanyang banta na hindi siya nito bibigyan ng inunguyang tabako. Okay, sige, sabi ni Josephine. Pumunta na tayo. Dito na blackmail ni Emily ang kanyang ate na pumasok sa Adventist Church sa unang pagkakataon. Umupo si Josephine sa bandang likuran, habang si Emily naman ay sumama sa mga 20 bata na nakikilahok sa mga aktibidad sa harapan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang pastor ng simbahan ay lumapit kay Josephine at nagpakilalang si Pastor Chad. Nang makitang mas matanda si Josephine kaysa sa karamihan ng mga bata, tinanong niya kung gusto niyang tumulong, marahil sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga merienda at materyales para sa mga aktibidad sa Vacation Bible School. Pumayag naman si Josephine. Pagkatapos noon, patuloy na bumabalik silang magkapatid sa simbahan tuwing 7:00 ng gabi para sa Vacation Bible School. Nang malapit nang matapos ang Vacation Bible School, inanyayahan ng pastor si Josephine na pumunta sa isang summer camp ng mga bata. Upang makarating doon, kailangan niyang sumakay sa eroplano, tapos sa bus, at sumakay ng bangka. Nagustuhan niya ang ideya, ngunit sigurado siya na siya ay masyadong matanda na para sa summer camp ng mga bata. Siya ay 17 years old na. Walang problema, sabi ng pastor. Gusto mo bang tumulong sa kampo? Isang malaking ngiti ang bumungad sa mukha ni Josephine. Tiyak na makakatulong siya. Kaya, pumunta siya sa Camp Polaris bilang counselor. Tinulungan niya ang isang regular na counselor sa kampo na alagaan ang isang cabin na puno ng mga babaeng katutubong Alaska mula sa iba't ibang nayon. Marami rin siyang natutunan tungkol kay Jesus sa loob ng isang linggo niya sa kampo. Gustong-gusto ni Josephine ang summer camp kaya bumalik ulit siya sa sumunod na taon at sa mga sumunod pa. Sa buong taon, patuloy siyang dumadalo sa Adventist Church. Ang pag-ibig kay Jesus ay lumago sa kanyang puso. Tinulungan siya ni Jesus na huminto sa pagmuya ng tabako.
Ibinigay niya ang kanyang puso kay Jesus at nabautismuhan. Ngayon, nagtatrabaho pa rin si Josephine sa Camp Paul Ares, ngunit ngayon bilang isang pinuno. Taon-taon, nagdadala siya sa kampo ng 7 hanggang 10 mga bata mula sa kanyang nayon. Ang mga bata ay walang gaanong gagawin sa tag-araw. Ang ilan sa kanila ay nagiging masungit at magagalitin, habang dumaranas sila sa pag-alis ng nikotina nang hindi nangunguya ng tabako habang sila ay nasa kampo. Ngunit, tulad ni Josephine, naririnig din ng mga bata ang tungkol kay Jesus sa kampo at nalaman nila na matutulungan sila ni Jesus na alisin ang masamang bisyo. Sa kanilang pag-uwi, nalaman nila na ang buhay kasama si Jesus ay hindi nakakabagot at magagawa nila ang anumang bagay kasama si Jesus. Tulad ng minsang dinala ng nakababatang kapatid na babae ni Josephine sa simbahan, dinadala na ngayon ni Josephine ang mga bata sa simbahan. Ngunit hindi niya kailangang gumamit ng blackmail para makarating sila. Nagdarasal siya at inanyayahan sila sa Camp Paul Ares. Gustong-gusto kong magtrabaho kasama ang mga bata, sabi niya sa isang panayam sa Camp Paul Ares. Marami akong naging mabuting kaibigan. Binibigyan ako ng Camp Paul Ares ng isang bagay na kapananabikan. Ang Camp Paul Ares, na matatagpuan sa isang lawa malapit sa Dillingham, Alaska, ay ang tanging Seventh-day Adventist summer camp na partikular na tumutugon sa mga batang katutubong Alaska. Nakatulong ang bahagi ng 13th Sabbath offering noong 2015 upang pagbutihin ang kampo gamit ang mga bagong cabin at palikuran at paliguan. Ngayon, mayroon tayong pagkakataon uli upang ibahagi ang pag-ibig ni Jesus sa Alaska sa isa pang 13th Sabbath offering. Sa pagkakataong ito, ang isa sa mga proyekto ng 13th Sabbath ay makakatulong sa pagbabahagi ng ebanghelyo sa pamamagitan ng isang Center of Influence sa Bethel, Alaska. Susuportahan din ng handog ngayong quarter ang mga proyektong outreach sa St. Louis, Missouri, at Baltimore, Maryland. Salamat po sa iyong masaganang handog.